Nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Mediatea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Marilet. Kaya siya ganun siya magsalita. Dalawang dahilan. Maaaring nag-a-adjust sa oras. At ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mediatea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Magandang araw sa ating lahat. So hanggang ngayon nandito pa rin tayo, patuloy nating sinusubaybayan yung mga pangyayari sa bayan natin, bansang Pilipinas, no? At sa mga ginagawa nila kay Tatay Digong. Alam naman natin, hindi lang ako, marami. Meron mga ayaw kay Tatay. Pero isa lang ang masasabi ng lahat, mas marami tayo. Hindi sila naka-1/3 sa dami nating nagmamahal kay Tatay Digong. Iwan ko lang kung bakit, anong dahilan, bakit ayaw nila. So ngayon, maraming nagluksa, hindi luksa, iba yung luksa, maraming sumama ang loob. Maraming naggalit sa mga pinagagawa nila kay Tatay Digong. Kung sino pa yung malaki ang nagawa sa bayan natin, sila pa ang hinahabol ng administrasyon na to. Ngayon, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Panoorin natin yung video ni Senator Bongo. Alam naman natin ito, Senator Bongo talagang sobrang dikit ni Tatay Digong. Saka napakabait ng senador na to, abogado. Kaya ayun, sa sama ng loob, umiiyak na. Hindi lang sa galit, kundi nagmakaawa pa, no? Nagmakaawa na sana naman yung ibang mga politiko dyan na nakinabang naman sa panahon ni Tatay Digong, sinusuportahan ni Tatay Digong kahit kumakalaban, sana naman tumulong na kayo kung meron man kayong magawa na solusyon sa nangyari nito. So hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Panoorin natin yung video ni Senator Bongo. Gabi po sa inyo lahat. Alam kong malungkot tayong lahat sa nangyari, no? Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming pagkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanindihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na makasuot ng medyas. Sinong mag-medyas sa kanya doon? Naiiyak na si Bongo. Nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Mediatea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Marilet. Kaya siya ganun siya magsalita. Dalawang dahilan. Maaaring nag-a-adjust sa oras. At ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mediatea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Ano mo, grabe. Alam niyo
pa. Hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan niyo ng paraan paano siya ibalik dito. Ang gusto niyo basahin ko yung mga medisina niya. Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni, na pinansin kayo ni Tatay Digong, 6 na taon kayo pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Noong Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, magpaliban mo muna. Magpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Yes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron akong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya, di natin alam eh. Pero mas pinili niya umuwi at harapin. Ibig sabihin noon, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam niyo, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Then, bagamat since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung tinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check this hospital. Kaya samahan ko siya doon, tinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Schedule siya March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakain. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February, umpisa nung December, dyan sa Cardinal, sino
gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Big Boss, Atty. Mr. Dea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya, ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya, isang co-pilot doon. Binigay na yung kano niya kay Tatay Digong. Alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Medaldea, siya dinala. Alam ko na uli na kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama niya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong Bong. Hindi ko mapigilan. Umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Pero wala na akong tatay. Sa murang edad, pero matapang si Kitty ah. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, maghinahan po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay